Umano'y misdirection ng pamahalaan sa isyu ng flood control, ibinabala. Ang detalye naman ng balitang yan mula kay Kapar MJ Mondihar. Eksena yan, Huwebes ng umaga, September 4, sa gate ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Diskaya! Pinagbabato ng putik at tinawag na magnanakaw ang may-ari ng kumpanya ng sumugod na Disaster at Environmental Group. Hinahanap din nila ang may-ari ng St. Gerard na si Sara Diskaya na kamakailan ay humarap sa Senate hearing kaugnay ng maanumalyang flood control. Pero ayon sa social media activist na si Mark Lopez, may nagaganap na misdirection para ilihis ang galit ng publiko. Doon ako medyo MJ, doon ako medyo nagulat na parang bakit parang yung Philippine state controlled media ang nagpapakalat ng ganyang balita. Giti Lopez, ginagamit ang issue para ituro lang sa contractors ang sisi. Doon dinadala ang atensyon ng taong bayan na ito lang mga kontraktor ang pinag-iinitan. Kasi itong mga kontraktor na to, yes, may kasalanan yung mga yan, may mga may pananagutan talaga yan. Kailangan nila talagang humarap din sa batas. Pero sa akin, actually sila ang least guilty. Para kay Lopez, mas dapat panagutin ang mga kasabwat sa gobyerno na tinawag niyang real plunderers at masterminds ng korupsyon sa flood control. Dapat ang pagtuunan natin ng pansin, sino ba sa gobyerno, sino ba talaga ang may sala dito o sino talaga ang mga mastermind nito dahil hindi ito gawain lang ng mga kontrakto. Ayon naman kay retired Air Force General Romeo Poquis, hindi Kongreso kundi PNP-CIDG ang dapat kumilos. Gate niya, kung seryoso ang Marcos Jr. government sa paghahanap ng hustisya, dapat magsagawa na ng walang tigil na investigasyon at magsampa ng kaso ang mga pulis. Nanawagan din siya sa mga huwes na agad maglabas ng arrest order sa mga sangkot. Babala ni Poquis, posibleng mangyari sa Pilipinas ang sitwasyon ngayon sa Indonesia kung saan nagkakagulo dahil sa mga kilos protesta laban sa korupsyon sa gobyerno. Sa huli, gate ng mga kritiko, accountability ang dapat makita ng taong bayan sa issue ng flood control at iba pa mga anomalya sa pamahalaan. At huwag ibaling ang sisi sa nakaraang administrasyong Duterte para ilihis ang usapan. Pero bakit wala tayong nadidinig na kung sino bang mga congressman, sino ba talagang mga other government officials, executive, ang may pakana nito? Ang malukot pa nga dito, MJ, alam yung playbook ngayon, ipapasa pa yata ito sa dating administrasyon. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SM9 News.